tayong pag-uusapan na isang nakakakurot sa puso na isang video na ipinasa sa atin. Tinatanong kung ano ang masasabi ko. Ito ay galing sa isang teacher na tumutulong. Actually, na-reactan ko na yata ito before. Ano yun natin yung sound. Na-reactan ko na ito before itong teacher na to Yung tumutulong-tulong sa mga estudyante. Tingnan natin, anong issue dito? Ano ang ulam ng mga estudyante sa... Oh! Pagkita yung sudan. Wala! Wala! Oh! Kawawa naman! Uy! Wala po yung sudan. Oh, kay one hotdog is... Wow! 1 egg! Oh! Ulam. Tamang ipanood to, ha? Dami naman nun. Kaya ba ng bata yun? Ito siya. Ay! Tuyo or buto. Oh! Tama na panood to, ha? Sama ni... Uy! Sisudanin mo dong. Walay! Sudan! Pero kung wala yun, let's say ito ano, saan ba yun? Tama na panood to. Tanong lang naman ako, hindi ko naman kukontrahin. Ha? Sama ni... Uy! Sisudanin mo dong. Walay! Kung wala yun, bakit may space dito? Baka mamaya tinanggal mo lang yan, sir, ha? Pero wala kay balunan, may sudan. Dami niyan, sir. Panood to. Kain, ha? Tama na panood to, ha? Walay sudan. Walay mga sudan ng mga bataan, Tama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero kadalasan ngayon, 'di ba? Ang binabaon talaga kanin Kasi yung mga merchandiser na kasama ko dati, kanin lang talaga ang binabaon nila. Kasi yung budget na pambili ng ulam sa karinderya or ano. Kasi sa karinderya ang mahal ng kanin ngayon. Kasi doon sa kantin na malapit sa amin is 25 yung kanin, ha. Tapos ang tipid-tipid pa nung bigay. Kaya mas wais talaga magbaong ka ng kanin kaysa yung mabaong ka ng ulam. Kasi kapag nagbaong ka ng kanin, yung budget mo na papambili mo sana ng kanin, pwede mo idagdag sa ulam. Economical yun. Good morning! Abri ang balon! Abrihin! Sige! Hala! Walay sudan! Walay sudan! Uy, wala po yung sudan to, ha? Dress mo kay... Ka? Dami. Sudan to. Pwede bang pumila dyan? Ang dami magbigay ni... Samantalang alam niyo nagbibenta sa Karyedo. Kunti lang ang ano. Tama ni Ang dami. Puntahan ko kaya yan. Sige. Dami magbigay ng ulam Tawa may sudan. Oh. Uy! Wow! Sudan! Pabo! Pabulad! Tama niyo niyang udto na, ha? Ano kung kainom ano? Dali! So, yun yung ginagawa niya. Now, ano daw ang masasabi ko dito? May nilalabag ba siyang batas? Hindi ako lawyer ba't niyo ako tinatanong? Hindi, kung opinion ko lang yung titingnan nyo. Depende kung... Siyempre, halimbawa, kung let's say anak ko yan, yan nandyan. Parang mafe-feel ko as magulang, parang mafe-feel ko
ini-exploit yung anak ko eh. Tapos pinapakita pa yung parang pinalalabas na inutil ako bilang magulang. Hindi, let's say sabihin na wala akong pera. Tapos ano pa rin eh. Kaya nga 'di ba sabing ganun, hindi naman grounds yung pagsasabi ng totoo para hindi ka makasira ng tao. Kung ako yung magulang ha, ganun ang mafe-feel ko. Makikita anak ko diyan na parang hindi ko man lang bigyan ng matinong baon, 'di ba? Sa akin doon sa ginagawa ni teacher, wala namang masama 'yon. Never naman naging masama ang magbigay eh. Kaya lang sometimes yung pamamaraan kasi parang alam mo 'yun, magpakatotoo tayo na pinagkakakitaan niyo yung mga bata. No? Pero lesser evil na ito eh. Kesa nga naman na na hindi siya gumawa ng mabuti pero 'di ba? Hindi naman public interest na parang kinontent mo yan talaga. Hindi ko mabalansi yung pero hindi, at the same time pabor din naman ako na nakakatulong siya sa mga bata pero obviously, yung ginagawa niya kasi, ini-exploit niya eh. Siguro ganito, no? Kung may message siyang gustong ipakita, hindi mo na need na ipakita yung pagmumukha ng mga bata eh. Sabihin mo lang na, ang problema po dito sa lugar namin talaga, karamihan ng mga estudyante, walang matinong makakain. Kaya kahit pa paano gumagawa ako ng paraan. Pero yung iisa-isahin mo pa yan, nagigets na namin yung point eh. Siguro sa mga unang bata o pangalawang bata, nagiget na namin yung point eh. Diba? Tapos ito, yung nagbebenta din siya ng peanut butter. Ayan, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta. If you want to support, you may buy this peanut butter. We ship Luzon, Visayas at Mindanao at napakalaking suporta po ito sa aking advocacy. If you want to order, just DM me in Ito, wala namang problema to. So, mas maganda na ito. Yung nagbebenta siya para makalikom ng pondo, hindi nang hihingi, 'di ba? Well, yung sometimes kanino ba yung eye operation sa kanya? Kay teacher ba? Kasi dito nakalagay dito eh. For sale, peanut butter for my advocacy and last eye operation. Para sa eye operation niya, okay lang yan. Okay lang yun siguro. Pero mahal ng peanut butter Pero okay lang yan. At least may makukuhang, hindi mo masasabi na hiningi niya yung pera. 'Di ba? Wala namang problema diyan, okay lang. Okay to. Hindi ko naman, pero yung ito dito sa part na to, konti lang na medyo off sa akin na iniisa-isa mo yung mga bata na walang makain, 'di ba? Pero hindi naman ganun kalala yung issue. Yung ito kasi may mga tutol kasi sa yung tinatawag nilang poverty porn eh. Yung tinututulan nila yung parang pinagkakakitaan daw yung mga mahihirap, yung mga Pero sa akin mas lesser evil na yan kaysa yung mga walang kakwenta-kwentang prank. Hindi ko sinasabing invalid yung mga sumisita dito. Katulad nila Attorney Libayan, sino pa ba yung mga sumisita dito? Si Chichester yata, yung Project 1M. 'Di ba? Yung mga sumisita. Hindi ko naman sinasabing invalid yung pagsita nila sa gumagawa ng poverty porn. Kaya lang kung papipiliin ako ng content,
Mas okay na ito kesa yung mga prank na walang kwenta. 'Di ba? Medyo kaya ko pang ano yun to, tanggapin kahit pa paano. Sige, magiging mabait naman ako na hindi naman ako palaging pala kontra. Sa bagay, kinontra ko ng konti, no, na in-exploit niya yung mga bata, pero okay na yan. Kesa yung magpa-prank na nakakaabala sa ibang tao. Now, kung magkaroon man ng trouble yan dahil na-offend yung mga magulang nito na pinalalabas nilang patay gutom yung anak nila, isettle nila yun, di ba? Pero kung ako titingnan ko rin lang, okay lang. Wala namang problema. Masyado. Depende na lang doon sa magulang yung iisipin. Kasi right na magulang yun eh. Kung saan mo gagamitin yung anak nila. Pero feeling ko naman, siguro nagpaalam naman si teacher, ano. Pero kahit na nagpaalam hindi naman alam ng magulang kung ano magiging itsura ng anak nila doon sa video eh. Hayaan na. Yun ang mga bagay na pwede ko nang hayaan. Anyway, speaking of estudyante, ano ito? Pagpapaduus-us ng ilang estudyante sa handrail na hagdan sa Linabo Peak. What do you mean? Nababahala ng lokal na pamahalaan ng Dipolog, Zamboanga del Norte ang viral video ng ilang high school student na nagpapadaos-dos sa may Linabo Peak. Makikita ang mabilis na Ayos ah! July 23 ng 3 estudyante ng Zamboanga del Norte National High School na nasa baba ng hagdan na 3,003 steps. Pero ginagawa kayo ng bata ako doon sa hagdan namin. Ginagawa ko yan. Kasi ganyan din na handrail nung parang hagdan namin dun sa may sa may labas ng bahay eh. Ang isa sa Pero delikado ito. kanila hindi pa nakahawak sa handrail habang pababa ng burol. Hindi lang mga estudyante ang nahulikam doon, pati na ang mga residenteng naninirahan sa burol. Kaya At pala ang mga eh. guro na papauwi na mula sa Linabo. Ano? Pati mga teacher? At ang mga guro na papauwi na mula Kaya naman pala, may pinaggayahan. sa Linabo Elementary School na nasa taas naman ng burol. Ayon sa school head ng paaralan, matagal nang ginagawa ng mga bata ang pagpapadaos-dos at alam din daw iyon ng kanilang magulang. Estratehiya lang daw iyon para mapabilis ang kanilang oras ng pag-uwi. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ng pamunuan ng Zamboanga del Norte National High School. Ayon sa Dipolog LGU, ipinagbabawal ng City Tourism Office ang Nakakatamad nga naman talaga lakarin mo yan ng ganyan. pagpapadaos-dos sa lugar. Pero delikado dahil ito delikado ito. Sa ngayon, Oo nga. humahanap na raw sila ng ibang paraan ng transportasyon upang matulungan ang mga dumadaan sa naturang hagdan. Ano naman, ibig ko sabihin, convenient nga naman magpadausos ka, pero delikado yun eh. Kaya, ang tanong doon, kailan kayo titigil pag may nadisgrasya na? Diba? Hanggat walang nadidisgrasya, okay lang. Yung mga teacher din rin nag-iisip eh, no? Okay lang sana kung sila-sila lang yung gumagawa nun. Hindi naman maiiwasan yun eh. Dahil nakita nila yung teacher nilang gumagawa nun, syempre gagaya yung mga bata, di ba? Or ang gawin na lang sana nila dyan, gumawa na lang sila ng parang slide talaga sa gilid kung hindi maiiwasan. Yung talaga, yung uupo ka, na mag-i-slide ka. Di ba nasisira yung pantalon nila doon? Pero delikado yun, men, ha? Di ba? Doon sa mga, ano. Anyway, ano tayo? Next issue. Ito, gusto ko hingin ng opinion nyo regarding this, no? Kilala nyo si Nico Wahe. Nag-viral ito eh. Kasi nga daw, gwapings daw ito reporter na to. Yung si Nico Wahe. I think GMA yata to, no? Sabing ganun dito, nagpaano si Kat Domingo. Sabi ni Kat Domingo, kasi parang nagkaroon ito ng program na Ask Nico Wahe sa Reddit yata. Kilala niyo to, Nico Wahe, di ba? Reporter ito. Then itong Kat Domingo na to, taga ABS-CBN, reporter din.
Sabing ganun dito, si Kat Domingo, grateful for veteran and senior journalists who have been reminding us that reporters should never indulge in being treated as celebrities. And we should focus on our body of work instead of clout. Journalists or not, may we be judged on our substance, not our appearance. Para namang, kasi hindi ganito, no? Ito si Nico Wahe kasi, sa GMA, kung marami nagkakagusto sa kanya, hindi niya naman control yun eh. Hindi naman siya siguro, ano ba dito? Hindi niya ginagawang celebrity. Automatic kasi yan sa mga tao na nakakapanood. Let's say si Raffy Tulfo, no? 'Di ba? Journalist din si Raffy Tulfo. O si Erwin Tulfo o si Ben Tulfo. Kapag nakita kasi sa publiko yan ng mga tao, magpapapicture yon at tatratuhing celebrity yon. 'Di ba? Sa ayaw at sa gusto nyo, lumalabas kasi kayo sa TV eh. At lagi kayong nakikita sa TV. Ako, let's say, kaya lang patay na si Mike Enriquez eh. Let's say si Mike Enriquez, pag nakasalubong ko sa mall yun, magpapapicture talaga ako dun. Eh, kilala ko yun eh. Gabi-gabi ko napapanood yun eh. 'Di ba? Hindi mo rin may iwasan. Ang tono kasi nito, parang naninisi. Na ganun yung we should focus on our body of work instead of clout. I mean, kasalanan ba yun ng reporter kung, let's say, attractive siya? 'Di ba? Hindi naman siguro kasalanan ng ng reporter yon kung Well, kung yung reporter kasi may private life din ito eh. May private life din ito. Siyempre, doon sa private profile niya siguro, pwede siya mag-post ng... Parang si, Bernadette Reyes, di ba? Sa private niya, pwede siya mag-post ng mga, yung mga nagaganap sa pamilya niya or Kasi, karapatan niya din naman yung bilang tao. Di ba? Ngayon, depende doon sa pagtanggap ng tao yun eh. Na, ay, ang pangit naman ng pinost mo or 'di ba? Pero yung kukontrolin mo yung flow ng pagiging celebrity ng tao na hindi niya naman kasalanan na nag-instant celebrity siya sa pagiging reporter niya. Unfair naman 'yon. 'Di ba? Unfair naman 'yon. Sabi ganun nung nag-comment sa kanya dito, To be fair, the reporter isn't the one putting himself out there. Totoo. 'Di ba? He's just doing his job the best way he can. It's news outlet trying to milk this trend for clout. Siyempre, di naman siya makakahindi. Nakakamiss talaga yung pamumuno ni MLF dyan. Sinong MLF? Oo nga naman, hindi naman niya yun. Kung naidala siya sa Reddit, yung Ask Nico Wahe, siguro napapansin nila na nagkakaroon ng maraming fans itong Nico Wahe na to, no? Kasi nagkaroon siya ng program sa Reddit eh. Ask Me Anything, di ba? Yung Ask Me Anything Nico Wahe. Saan na ba yan? Nico Wahe, Ask Me Anything. Hindi niya naman yun eh. Hindi nga naman niya gusto yun eh. Parang, saan ba yun? Ayan mismong GMA News, di ba, tutuparin namin ang fantasy nyo. Di ba? Nico Wahe in his Ask Me Anything this July 24, 2025. Siguro napansin ng GMA na maraming fans ito si Nico Wahe. 'Di ba? Marami siyang fans. Ginatasan ng GMA. 'Di ba? Hindi kasalanan ng reporter 'yon. Katulad nung nag-comment dito, no? Ayan, no? To be fair,
The reporter isn't the one putting himself out there. He's just doing his job the best way he can. It's the news outlet trying to milk this trend for clout. Siyempre, di naman siya makakahindi. Nakakamiss talaga yung pamumuno ni MLF niya. Sino yung MLF na yun? Sabi ni Kat Domingo, agree that the reporter should not be blamed for it. Just put it on the record, okay kami. Wala kaming bad blood or bitterness contrary to how others are making it seem. Hindi, ma'am yun yung patungkol mo dito Medyo may pagka-insecurity yung tema mo dito 'Di ba? Unang-una, hindi naman bawal yung sinisita mo. 'Di ba? Siguro may pangaral sa inyong ganyan, pero wala namang rules na nagbabawal na... Unang-una, hindi naman yun yung ginagawa din ng sinisita mo 'Di ba? At feeling ko hindi naman bawal dahil ginawa din naman ng GMA, naggatasan siya na gawing celebrity. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.